Hey guys, this video, ituturo naman natin kung paano mag-buy ng Litecoin sa kahit anong exchange guys. Pero sa video na to, via OKX yung gagamitin natin. Okay, so nandito tayo sa Tirlu dashboard ko. Kailangan meron kayong Litecoin na ibebenta nyo dito kay Tirlu. Okay, so meron akong balance dito na 5,000. So pwede ko na itong gamitin na pang-buy ng Litecoin. Okay? So, kung meron kayong GCash, pwede rin naman gamitin yan or any bank account as long as available siya dun sa OKX. So, dun tayo bibili sa OKX. Okay? Maganda to guys kasi ang Binance kasi is very limited na siya. Soon, mawawala na yata siyang ng access sa Pinas. So, dito na lang tayo sa OKX. At least, magagamay na natin. At hindi to nakaban sa Pinas. Okay? So, pwede kayong mag-register dito sa OKX. Simple lang naman mag-register. Gamitin nyo lang yung referral link na nandyan sa description. Sign up lang kayo. And then, make sure to verify your account. So, mag-verify lang kayo. Mag-upload kayo ng ID. So, i-undergo nyo lang yung verification process. Ayan, katulad nito, I am a verified user na. Kita nyo dyan. Para makapag-trade na kayo or makapag-buy kayo, dapat verified yung inyong account. Okay? So, once nakapag-create na kayo guys, so ito yung makikita nyo. Ito yung dashboard nyo. Make sure nandyan kayo sa exchange. Ayan. And then, P2P trading. Okay? So, first requirements, dapat meron kayong pera sa GCash or sa GoTime or any banks na meron kayo. And then, punta lang kayo dito sa P2P trading. Ayan. So, lalabas na lahat ng mga sellers dito, yung mga merchants. So, this is P2P. It means peer-to-peer. Babayaran natin sila gamit yung mga bank accounts or mga mode of payments na available sa kanila. So, eto guys, no, ang mga options na yan ay nakadepende rin yan sa requirements nila. Say for example, itong si Crying Lady. Pwede tayo mag-buy dyan kasi naka-GoTime may GoTime na option. Pero guys, yung kanilang order limit is from 12,000 up to 12,585. Okay? So, ibig sabihin, 5,000 lang yung capital ko or yung amount, yung pera ko, hindi ako pwede dyan. Okay? So, punta tayo sa next. Sa next naman, 57.70 ang $1 sa kanya. Okay? And ang order limit niya is 5,000 up to 454,000. So, pasok tayo dito. So, meron akong 5,000 na pambili. Okay yan. Pasok yan. And guys, ito i-consider nyo din yung percentage ng completion. So, sa kanya ay 97.29% completion. Ibig sabihin, siguro may mga delayed ito ng mga transactions kaya hindi siya 100% compare sa Crying Lady na 100% completion. Ibig sabihin siguro nito, mabilis lang ang kanyang pag-release ng USDT. So guys, USDT muna ha. Sa P2P talagang USDT muna yung binabay natin. Okay? And then, papakita ko sa inyo mamaya kung paano tayo mag-buy ng Litecoin gamit yung nabili natin na USDT. Okay? So, dito sa pangatlo, si Trading 24 Hours. Ayan, 20,000 ang order limit niya. Hindi tayo pwede dyan. And pag pababa na yan, guys, ibig sabihin, mas malaki na yung rate nila per dollar. So, dito tayo. Hanggat maaari, dito tayo sa bungad lang sa bandang unahan. So, ngayon, nakadepende nga sa capital amount. So, pasok naman na yung 5,000 dito sa Antipolo Merchant. So, pag okay na, i-click na natin yung buy. Ayan. So, ngayon, bibili tayo ng worth 5,000 pesos. Okay? So, i-type nyo lang dito sa amount yung 5,000. And I will receive 86.65 USDT. So, try nga natin i-compute kung real time talaga yung kanilang yung rate. No? So, 5,000. Gamit ko to guys, itong apps na to. Okay. So, i-type lang natin 5,000. And 86.54 daw. So, tingnan natin dito. How much? Okay, 86.65. Mas mataas pa nga siya ng konti, no? So, eto ngayon, sa pangalawang option, select daw natin yung payment method. So, click mo lang yung arrow. And then, GoTime to GoTime na lang. So, isa-select ko ngayon yung GoTime. Okay? And after that, browse mo lang ulit siya.
andito na yung mga details, no? Yung details ng orders natin. Okay? So, once na fill up mo na yan, click mo na yung buy USDT kasi may timer sa taas. Pag naubos yan, mababago yung price. So, click na natin. And then, user agreement, i-check mo lang yan and click on confirm. Okay. So, click ulit natin yung buy USDT. Alright. So, eto na guys. Meron lang siyang dito, reminder, safeguard your P2P trades. I-click mo lang yung okay. Okay, so after that, click natin ngayon. Unahin natin to guys yung chat. Click mo yung chat. Ayan. So, mag-message tayo sa kanya. So, guys, by the way, may timer, no? May timer dyan. For 15 minutes yan. Dapat ma-fulfill yung order. Ma-send mo na sa kanya. And para i-release na niya yung USDT. So, sabi niya, feel free to chat with me if you have any questions regarding the order. So, just to make sure lang na meron kayong communication. Ayan, sasabihin ko lang na I'm sending now. Okay? So, sinabi ko lang guys to para lang makasure tayo na meron tayong chat, may communication. So, after that, pwede na nating i-click yung pay now. Okay? Safe naman yung ating mga pera pag sa mga ganitong exchanges and naka P2P tayo. Okay? Click on pay now. So, dito natin makikita yung account details. So, ngayon, kunin na natin yung account number. Okay, nakopy ko na siya. So, guys, dito may reminder, no? Sabi niya, avoid putting crypto-related words. Huwag kayong maglalagay ng message na nagsasabi na about crypto yung transactions. So, i-avoid natin yun. Okay? So, once na nakopy mo na yung account number ng merchant, ayan, kung saan isa-send natin yung 5,000 pesos as payment, balik na tayo sa GoTime. Okay, so click na natin ngayon yung send. So, click natin yung GoTime to GoTime kasi GoTime yung account niya, di ba? So, free of charge yan. Select natin yung GoTime. Okay? And then the amount, 5,000. Yan yung bayad natin, no? And then, eto na, account number na kinapi, i-paste lang yan. Make sure na tama. And then, copy natin ngayon yung account name. Yan. Then, let's go back to GoTime. May note pala siya. So, payment na lang ilalagay ko. Then, click on next. Alright. So, nakalagay na dito yung name niya. Confirm natin, Billy Josie. Alright. So, tama. Billy Joe Sardenia Cabatin. So, automatic na pala kay GoTime na lumalabas yung name niya, no, without entering it. So, let's click on transfer now. And by the way, guys, make sure to save the receipt as proof of payment. Okay? So, ayan. Transferred. Isa-save ko lang yung receipt. Right. So, nakasave na yung receipt na yan. Balik na tayo dito kay OKX. Alright. So, after this, guys, click na natin yung I have paid. Okay? Since na-send na natin yan, click muna natin yung I have paid. Alright? So, eto, i-upload na natin yung receipt. Okay? Click on plus button. And select na natin yung receipt na, ayan, as proof of payment. And then, click on submit. Alright? So, nakalagay dyan, pending for sellers release. So, ibig sabihin guys, ino-notify na ni OKX si seller na meron na tayong payment, nakapagbayad na tayo. So, ayan no, automated na yung yung message na check out the payment proof. So, maganda pala dito. It's my first time actually kay OKX. Mostly talaga doon ako kay Binance. Pero since tingin ko marami pang mga promo dito kay OKX eh. So, maganda din na dito tayo mag-trade or mag-buy. So, eto na. Waiting na lang tayo, guys. Pwede nyo ulit i-message si seller na sent po. Ayan. Okay. So, ayan. And as long as na-transact na natin yan, so, hintayin na natin, guys, na i-release yung ating order. Meron pa rin naman siyang timer dito na expect to receive the USDT within 2 minutes. So, pwede nyo balik-balikan yung chat box nyo. Ayan, para makita lang kung, ayan, di pa naman nagsisend tong message natin, no? Pero,
Si OKX na bahala dyan. Ni-remind na niya itong si seller or si merchant na nakapag-send na tayo ng payment. Let's just wait na ma-release. Actually, sa Binance, ganyan din naman yung proseso. Walang pinagkaiba. So, hintayin na lang natin. And then, pag kinlik mo yung back pala guys na yun, dito makikita mo yung orders. So, pwede mo i-click yan para makita natin yung progress. Ayan, alright. So, I think completed na siya guys. Kasi nawala siya bigla, no? And, meron tayong available chat ulit dito. Alright. So, sabi niya, seller received payment. Orders complete. So, okay na siya guys. Feeling ko parang mas maganda dito mag-buy dito kay OKX. Okay talaga siya. So, ngayon, andito na, okay na siya, di ba? Fulfilled na yung orders. Now, let's see kung saan siya matatagpuan, no? So, let's click on asset. Ayan. So, eto na. Available na ang aking 86.66 USD. So, ngayon, ang gagawin naman natin is to transfer this. Kailangan kasi mapunta siya sa trading wallet. So, ngayon, yung nabili natin, automatic na sa funding wallet siya. Okay? Tayong makikitang option dito na transfer. So, click mo lang yung transfer. Dapat mapunta siya sa trading wallet. Okay? And then, sa asset, of course, USDT. Tapos, i-click na lang natin yung click on max para lahat matransfer sa trading. And then, click on confirm. So, click mo na yung arrow back. So, eto na siya, guys. Okay? Pag click mo yung trading, ayan. So, tapos, may convert na nakalagay dito. So, click mo yan. Alright? And then, may mga tutorials pa siya. So, dito guys, BTC, i-select mo yan. Siyempre, hindi naman Bitcoin yung bibilhin natin. So, i-search mo ulit dito ang LTC. Okay? Yan. So, ngayon, pwede mo na itong i-convert. So, click mo yung max. Alright? And then, preview code. So, ito daw guys, zero trading fees. Okay, walang trading fee dito. So, mas okay to sa mga beginners. Ganito na lang gawin nyo. And wala siyang trading fee. Tapos, automatic mako-convert na agad siya. So, meron ka na agad available na Litecoin. So, after that, kasi nagbabago-bago yung price ni Litecoin, kaya nagkakaroon tayo ng refresh button dito. So, click mo lang yung refresh, and then, once satisfied ka na dyan, click mo yung convert, meron ka ng Litecoin. Okay? So, that's how you do it, guys. Hindi ko siya i-execute ngayon, kasi I still have my Litecoin sa Binance. So, this is for demonstration purposes only. Okay, so again, convert na lang yung gawin nyo sa mga beginners. Then after that, magkakaroon na kayo ng balance sa inyong asset. Alright? And then that's it. Okay, pag may Litecoin ka na, pupunta ka na ngayon sa Tirlu. Ayan, pwede ka nang mag-trade. So, click mo lang yung menu tab, make a trade. Ayan. So, magkano available Litecoin mo? Depende sa'yo kung magkano yung ibebenta mo. Say for example, 1 Litecoin. Okay? Pag 1 Litecoin, ang tubo mo dyan is $10. Yan yung profit mo. So, pwede mo nang gawin. Ilagay mo lang yung PayPal email. And then, click mo yung agree with TOS. Yan. Then, i-click mo na yung sell. Once na nagawa mo na yan, lalabas na yung wallet address. And then, balik ka na dito kay OKX. Then, click mo yung withdraw. So, ayun. Ganun lang kasimple guys. Click withdraw. And then, withdraw crypto. Ayan. Tapos, select mo na yung Litecoin. So, in my case, walang Litecoin dito kasi nga naka-USDT pa siya. So, sa'yo, i-type mo lang Litecoin dyan. Lalabas na siya actually dito. And then, follow mo na siya. Follow through mo na lang siya. So, that's it guys. That's how you do it. That's how you deposit and buy your Litecoin with OKX via P2P. So, mas makakamura kayo dyan. Big savings yun guys kasi hindi nyo na kailangan magbayad ng fee sa credit card kung gusto nyo magbayad ng directly sa exchange gamit ang inyong mga card. So, better gawin nyo na lang yung P2P. Okay? So, that's all guys. Kung may tanong kayo, PM nyo lang ako.
and I'll try to help you out. So thank you so much again. This is Baby Snow. Happy earnings, everyone. Bye-bye.